sa isang post na inilabas ni Chris Aquino na sinabi niya, bilang na ang oras ko. Pero paglipas lang ng 2 araw yata, lumabas naman siya. Uunahin na po namin, kaming 3 po ang magiging boses ng ating mga kababayan sa kanilang kaliwat kanang tanong kung ano na po ba ang tunay na kalagayan ngayon ni Chris Aquino. Naguguluhan po sila. Chris Aquino, ano ba ang totoong kalusugan mo? Binulabog ni Chris ang utak ng ating mga kababayan. At saka, maging consistent sana si Chris Aquino. Kung ano yung pinopost niya, yun din ang nakikita natin sa kanya. Yun din ang ginagawa niya. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, nabulabog sa bagong pasabog ni Chris Aquino. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Matapos nga mag-trending sa mundo ng social media ang ginawa ni Chris Aquino na kung saan isang post sa Instagram ang kanyang ibinandira na hiwalay na ito sa kanyang nobyo na isang doktor. Ngunit ang nakakalokang revelasyon ng dating TV host ay di umano binabayaran pa niya ito ng tamang professional fees kahit sila ay magkasintahan. Pagbubunyag pa ni Chris Aquino, the truth in his words, iniwan kita dahil mahirap kang mahalin. Sobrang sikip ng paligid. My prayer is that he will now stop trash talking and cursing my best friend and doctors who are still doing all they can improve my quality of life, proving everyday genuine love, compassion and loyalty. Kasunod niyan ay ang update ng kanyang kalusugan na kung saan sumailalim ito sa ultrasound at tinurukan ng steroid sa tuhod na kung makikita mo sa mga litrato na kanyang ibinahagi ay buhat-buhat pa ito ng kanyang anak na si Bembe papuntang CR na umani nga ito ng iba't ibang reaksyon na karamihan ay pinayuan si Chris Aquino na sa halip makipag-commitment sa pag-ibig ay unahin muna ang kalusugan. Ngunit hindi maiwasan na marami sa kanyang mga supporters ang matagal nang nagtatanong kung ano na nga ba ang totoong kalagayan ngayon ni Chris Aquino na kamakailan nga ay sinagot ito ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min. Pero ito yung siguro isang punto ng ating programa na seryoso ang ating pag-uusapan. Uunahin na po namin, kaming 3 po ang magiging boses ng ating mga kababayan sa kanilang kaliwat kanang tanong kung ano na po ba ang tunay na kalagayan ngayon ni Chris Aquino. Naguguluhan po sila, lalo na sa isang post na inilabas ni Chris Aquino na sinabi niya, bilang na ang oras ko. Ang kwento maya-maya po. Pero ano ang napansin mo doon sa pagitan ng mga salita niya? Ang napapansin ko nga na yun, ako actually naguguluhan ako sa kanya. Ikaw mismo? Mismo, personal na naguguluhan ako sa kasi pinafollow ko siya. Minsan, makikita mong maayos naman siya. Pero sa mga sinasabi niya, Post niya, hindi maayos ang kalagayan niya. katulad yung 6 na AI, di ba? Autoimmune niya. Correct. Sabi niya siyam na. Pero paglipas lang ng 2 araw yata, lumabas naman siya. Eto siya. Nagpunta ng People Asia nung i-award si Michael Leyva. Correct. Di ba? Oo nga. Parang naisip ng ating mga kababayan, ano ba to? Sabi niya nadadagdagan pa yung sakit niya. Tapos ngayon, ang daming bawal mga alikabok. Pollen. Pollen. Lalo na ang mikrobyo na maaari niyang makuha sa labas. Yes. Yung mga dumadalaw nga sa kanya, meron siyang pakiusap bago siya makipagharap eh. Oo, di ba? May may PPE ba yun? Ano? PPE. Hindi naman. Wala tayong kaklapatan. Pero malayo at saka hindi po pwede kung hindi safe. Yun. Grabe. Tapos makikita mo, sabi niya, nahihilo-hilo pa nga ako. Oo. Nahihilo ako. Alam mo, doon ko nakita yung, hindi naman panghihinayang, kundi parang nagdamdam yung mga kababayan natin na, ang sabi mo, ipanalangin ka namin. Ang sabi mo, tulungan ka namin na humaba ang buhay mo para sa iyong mga anak. Eto kami, dasal kami ng dasal. Pero parang hindi mo naman binibigyan ng pagpapahalaga kung ano ang bawal yung pa ang ginagawa mo. First time niyang ginawa ito pagkatapos ng pandemya. Isipin na lang natin siguro na ang taong tulad niya na nakaratay, di ba? May sakit. Na hindi lumalabas sa bahay. Hindi lumalabas, nabuburyong. Oo. At siguro ay nasasabik din naman na makakita ng liwanag sa labas ng kanyang bahay. Sabihin na natin ganon. Pero yun ay dapat niyang ingatan. Kasi siya na mismo nagsabing ang dami-daming bawal sa kanya. Yung sipon at ubo para sa kanya ay delikado Yes. na.
Ayaw niya, may pandemya pa naman, di ba? Correct. Uso-uso talaga yung mga ganyan ngayon, sipon at ubo. At saka kakagulat lang na pagkatapos mong sabihin na ang AI mo nadagdagan at sabi mo pa nga niloloko kanila na ikaw ay hoarder. Tapos eto, nakita ka sa People Asia. Anong masasabi mo, Wendell? Ako, nagulat nga ako doon eh. Parang sabi ko, si Chris Aquino ba ito? Hindi kaya clone lang ito? Diba? Kasi nung biglang na sinabi niya na nahihilo pa nga ako, ganito, ganun. Saka paglakad niya. Oo, dinumero. dinumero. Dinumero niya. At di siya nagtanggal ng kanyang face mask. Dahil yun ang bilin, magagalit daw ang mga doktor niya. Isa nga sa ibinahagi ni Nanay Christopher Min ay ang mga nakaraang post ni Chris Aquino bago ang kaarawan nito. Nalabis din nila ito ikinagulat ang binitiwang salita ni Chris Aquino. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video na kung saan nabulabog ang bitiranang kolonyal si Christopher Min sa pasabog ni Chris Aquino. Narito ang video. Pumunta po tayo mga kachika doon sa sinabi niyang bilang na ang oras ko. Ito po ay siya mismo ang nag-post, nagpadala po siya ng card sa isang pamilya po na tinulungan niya dahil naka-ospital, kailangan pag-aanin niya ang dalahin. Ito ay ginawa niya, sinulat niya 1 linggo bago ang kanyang kaarawan na Feb 14. Ang sabi niya, kailangan kong pag-aanin ang puso ninyo dahil bilang na ang oras ko. Meron siyang sinabing ganon. Eto, ikaw na naman ang naglabas na bilang na ang oras mo. Natural. Anong mararamdaman ng publiko na nananalangin sa iyong magandang kalusugan? Bilang na ang oras ko, sabi mo. Bilang na pala ang oras mo. Dapat tutukan mo na ang kalusugan mo. Oo. Diba? Katulad niya, bilang na, anong iisipin namin lahat na may taning. Oo, yun ang yun ang pagkakaintindi natin lahat na bilang na ang oras ko. So, ibig sabihin, ano ito? Sabi nakakatakot yun. Sabi niya, bilang na ang oras ko, hindi ko man matulungan kayong lahat. At least, sabi niya, dito ay may isang pamilya siya na napagaan niya ang puso sa dinadalang problema. Pero kapag sinabi mong bilang na ang oras ng taong ito, may taning na. Ano ba ang totoo? Tanong ng ating mga kababayan. Kami ang boses, Chris Aquino. Ano ba ang totoong kalusugan mo? Ano ba ang totoong estado ng iyong pangangatawan? Ano ba talaga? Gumagaling ka na ba? O nadadagdagan pa ang sakit mo para sabihin mong bilang na ang oras mo? Nakakalungkot. At saka diba ang sabi niya pa nga, ayaw niya nga daw mag-post ng mga sakit-sakit niya. Dahil na ayaw niya daw bigyan ng isipin ng mga taong bahay na nagdadasal sa kanya na mapanghinaan na panay na lang sakit na hindi gumagaling. Parang walang kagalingan. Milyon-milyon nga naman daw, sabi niya, nagdarasal para sa kanya. At yung isang pamilya tinulungan niya, yun ay isang barometro kung paano siya magpasalamat sa mga kababayan nating nananalangin para gumaling siya. Gumaling ka, oo, yan ang hangad ng ating mga kababayan. Kahit kami, maulit-ulit, gasgas na ang aming linya na sana ay gumanda ang iyong kalusugan. Pero ano mo ako, pagkaintindi ko niyan, yung sinabi niya bilang ng oras ko. Parang ang sabi ko, ano ba ito, Chris, signos na ba sa'yo to? Talaga bang mamamatay ka na? Kasi di ba yung taong bilang ng oras, di ba parang gusto lumabas, hawla, umalis, gusto, di ba mga ganun? Hangganan na kasi yun eh. Oo, bilang yung ng oras. Kumbaga, sabi niya, life is too short. Don't make it shorter. Correct. Parang Tama, ganon. oo, Yung bilang na ang oras ko, ang dami-dami nagtatawagan. Nagbulabog na naman niya ang bayan dito. Kasi pag sinabi bilang na ang oras, may taning na yan. Oo, tama. Diba? Kaya dapat ang pinupost lang ni Chris, ganito po, ang sakit ko po ay ganito, wag ko kayo mag-alala dahil gumagaling po ako, may iniinom po ako. Dapat may mga ganon eh, hindi yung panay sakit. Alam mo, lahat naman tayo bilang ang oras natin. Correct. Mula na ipanganak tayo sa mundo, bilang lang po ang taon na ilalagi natin dito sa sandaigdigan. Pero hindi natin sinasabi sa isang aspeto yung bilang na ang oras ko. Buong mundo nga nag-aalala nagdarasal para sa'yo. Marami pa nga gustong bumalik siya sa Hinihintay ang kanya pagbabalik. Iba, nagdadasal na sana, Chris, gumaling ka na para makabalik ka na sa telebisyon. Di ba, gumaganon pa. At ngayon kami po ang boses ng ating mga kababayan. Ang tanong, umiigi ba ang pakiramdam mo o lalo kang lumalala? Yun lang naman yun. Yun lang. Dahil yun ay nagugat, yung tanong na ito ay nagugat sa sinabi mo na bilang na ang oras ko.
Di ba? Correct. Sabi pa naman nila, ang taong nagsasabing bilang na ang oras niya, yung parang sumusuko na. Oo. Pero ang hashtag niya, walang sukuan eh. Oo, laban At lang. saka diba na lahat ng mga nagbilang na ang oras mo, gagawin mo na ang lahat mong gusto. Tama. Kasi yung kasabihan na yan, Ah. gawin mo na. Oo. Total din lang bilang na oras mo. eh. Yes. Bago ka man lang mamaalam, nagawa mo ang gusto mo. Oo. Parang ganon. Kaya, binulabog ni Chris Oo. ang utak ng ating mga kababayan. At saka, maging consistent sana si Chris Aquino. Kung ano yung pinopost niya, yun din ang nakikita natin sa kanya. Yun din ang ginagawa niya. Kami, at ang ating mga kababayan, patuloy yung pananalangin para sa ikabubuti ng kalusugan mo. Pero sabi nga, yung pagpapahalaga, kailangan mong ipakita sa kanila. Hindi yung kung ano yung dinadasal, kinokontra mo. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!